Dr. Joseph Renzulli na nakafocus doon yung interest ng bata, anong areas or subjects siya magaling, ano yung style ng teaching ang gusto niya. Kasi ngayon, although sanay tayo na ang style ng teaching yung nakikinig lang, meron kami sa school namin na ginagawang sistema na may diversity ng activities. So yung teaching doesn't have to come sa teacher lang. Yung environment yun, yung mga gamit na o mga laruan o ano man yung implements na ginagamit sa pag-aaral, libro, computer, toys, basta meron siyang parang value for learning, yun yung nagiging basis namin for developing programs na individualized. So, Doctor, Joel, pagka ganong pagkakataon, nakita ko na merong parang tingin ko gifted yung aking anak. So, we go to you. So, ialamin nyo kung talagang gifted siya. But you establish a school now. Are they specifically lang for gifted children? Good question. Yung usual tinatanong sa amin ng mga magulang, especially ng mga nanay, kasi sila yung talagang nakaka-observe sa mga anak nila. So, ang sagot dyan is, ang tawag namin, baka potentially gifted. Yung nanay, lalapit, siyempre, merong duda, baka sakali. Pero yung iba naman kasi, sobrang taas nung IQ. Yan kasi yung traditional na gifted na label. Although we don't label students or kids, we do the testing so we can place them accordingly kung ano yung level nila, kung grade 1 or grade 2. Minsan kasi may mga bata na, let's say, 4 years old pa lang, pero yung achievement nila, dahil mahilig sa math, for example, kaya na ang grade 1, for example. Ayun. So, nai-individualize namin ito. So, yung acceleration nila, yun ang inaano nyo? Right. So, meron kaming tinatawag na subject acceleration. So, kahit na, let's say, syempre, yung bata na 4 years old, di mo naman ma-expect na mag-handle ng writing instrument, for example, na in a more traditional way, na kaya ng mas matanda sa kanya. Pero yung math, yung concepts, nakaka-capture niya. Okay. Last na lang na question, Doctor, bago tayo maibusan ng oras. I'm sure maraming mga nanay dyan ang nagdududa na kung gifted nga kanilang mga anak. As young as, gaano ka bata makikita mo or can you see signs na medyo gifted yung aking anak? As young as, sa akin lang, based on personal experience, as young as 2 years old. Although may mga nababasa ako, wala pa ako nakikita na, nababasa ko lang talaga na nagsasalita na at a much younger age. Yeah. So, to the point, usually mga ano yan I don't know if there's a study na mas madaling lumabas sa female yun. Pero ang lalaki kasi, yung mga ibang parents nagwo-worry pag, let's say, 2 or 3 years old pa, medyo delayed. Ano lang yun ang tawag doon, asynchronous learning. Talagang kasi delayed sila. Delayed not because forever delayed yan. Parang nade-delay lang, tapos biglang mag-grow yan. Sa habol ng ibang mga skills. Pati daw yata sa height, yung mga babae biglang tatangkad. Parang ganon. Tapos i-stop na. Tapos yung mga... Pero siguro malinawan ng ating mga kasambahay. So, una, yan. What are the characteristic talaga para